Hindi naman basta-basta nagigising ang isang tao at pinipiling maging mas hindi kaaya-aya. Hindi ganun ang nangyayari. Unti-unti itong nabubuo, tahimik, sa pamamagitan ng mga ugaling sobrang natural na ginagawa mo araw-araw hanggang sa hindi mo na ito napapansin. Ginawa ko rin ang 5 bagay na ito, hindi pa minsan-minsan, kundi palagi, at mas matagal kaysa gusto kong aminin. At sa tuwing nagtataka ako kung bakit biglang nagbabago ang pakikitungo ng ibang tao, o kung bakit may taong mukhang interesado noong una pero bigla na lang lumalayo, isa pala sa mga ugaling ito ang dahilan. Ang pinakamasakit pa, wala sa mga ito ang pakiramdam na mali habang ginagawa mo. Sa katunayan, pakiramdam mo tama ang ginagawa mo. At yun mismo ang dahilan kung bakit napakalaki ng epekto nito. Narito ang 5 bagay na unti-unting nagpapababa ng atraksyon mo nang hindi mo man lang namamalayan. Mistake number 1, sobrang pagpapaliwanag sa sarili. Dati, palagi ko itong ginagawa. May sasabihin ako, tapos agad kong susundan ng 3 o higit pang pangungusap para ipaliwanag kung bakit ko yun sinabi. Kapag may desisyon akong ginawa, ikukwento ko pa ang buong dahilan kahit wala namang nagtatanong. Kapag nag-cancel ako ng plano, magsusulat pa ako ng napakahabang paliwanag kung bakit. Akala ko noon, ipinapakita ko lang na bukas ako at marunong makipag-usap. Pero ang totoo, ang ipinapakita ko pala ay insecurity. Ganito ang paliwanag ng psychology. Kapag kampante ka sa sarili mo at sa mga desisyon mo, hindi mo nararamdamang kailangan mong ipaliwanag ang lahat sa ibang tao. Sinasabi mo lang ang gusto mong sabihin at hinahayaan mong iyon na mismo ang magsalita para sa sarili nito. Pero kapag nag-aalala ka kung paano ka tinitingnan ng ibang tao, hindi ka tumitigil magsalita, dagdag ka ng dagdag ng paliwanag. Parang kailangan mong patunayan na tama ang ginawa mo, na para bang ikaw ay nililitis. At kahit hindi nila ito sinasabi, nararamdaman nila ang kaba na nakatago sa likod ng mga salita mo. At dahil doon, unti-unti silang lumalayo. Kaya tigilan ang sobrang pagpapaliwanag, sabihin mo lang ang kailangan mong sabihin. Pagkatapos, hayaan mo itong manatili. Ang mga taong tunay na mahalagang ma-impress, hindi na kailangan ng napakahabang paliwanag. Mistake number 2, nagte-text ulit bago mag-reply ang kausap. Nag-send ka ng isang message, walang reply. Maya-maya, nag-send ka ulit, tapos isa na naman. Sinubukan mo naman ang ibang approach, nag-voice message ka pa, para lang malaman kung nakita ba nila. Nagawa ko na rin ang lahat ng iyon. Minsan, sa loob lang ng 1 oras. At sa bawat pagkakataon, akala ko ipinapakita ko lang na nagmamalasakit ako. Pero ang totoo, ipinapakita ko lang na hindi ko kayang tiisin ang pakiramdam ng walang kasiguraduhan. Hindi dahil may importante pa akong gustong sabihin, kundi dahil hindi ako komportable sa katahimikan. Kailangan ko itong punan para gumaan ang pakiramdam ko. Kapag nag-double text ka agad, marami na yung sinasabi tungkol sa nararamdaman mo. Ipinapakita nitong nahihirapan kang maghintay. At kung hindi ka komportableng maghintay ng simpleng reply, maisip ng ibang tao, ano pa kayang ibang sitwasyon ang hindi mo rin kayang hintayin? Normal lang ang uncertainty sa kahit anong totoong connection. Isa sa pinaka-attractive na ugali ang marunong manatiling kalmado kahit walang agarang sagot. Mag-send ka ng message, pagkatapos, ibaba mo na ang phone, at hayaan mong dumating ang reply sa tamang oras. Mistake number 3, tinatago mo ang opinyon para makaiwas sa alitan. May nagsabi ng isang bagay na hindi ka sang-ayon, pero imbes na sabihin ang tunay mong iniisip, tatango ka na lang. Pinapaniwala mo pa ang sarili mong may punto sila. Mas pinipili mong sumang-ayon dahil mas ligtas yon kaysa magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ganyan din ako noon sa loob ng maraming taon, pero ang masakit na katotohanan, hindi yon ang dahilan kung bakit mas nagugustuhan ako ng mga tao. Ang nangyari, naging boring lang ako. Kapag wala kang sariling paninindigan, wala ring dahilan para mas makilala ka ng ibang tao. Nagbago lang ang usapan nang magsimula akong magsabi ng mga katulad ng, sa tingin ko mali yun at ito ang dahilan. Kalmado lang, walang galit, walang intensyong manalo. Gusto ko lang ipahayag ang tunay kong pananaw. Doon nagsimulang mas makinig ang mga tao, mas naging interesado silang makipag-usap at magbahagi rin ng sarili nilang opinyon. Kapag may paninindigan kang kaya mong ipagtanggol ng maayos, hindi ka na lang basta komportable kasama. Nagiging tao kang talagang gustong makilala. Mistake number 4, ginagawang responsibilidad ang mood ng ibang tao. Napansin mong tahimik sila, bigla mong iniisip kung may mali ka bang nasabi o nagawa. Parang automatiko kang naghahanap ng dahilan. Kapag mukhang may problema sila, pati ang sarili mong emosyon ay naaapektuhan agad. Dati, akala ko empathy yon, akala ko pagiging maalaga yon, pero hindi pala. Kadalasan, anxiety lang yon na nakatago sa anyo ng concern. Hindi pa nga malinaw kung may problema, nasa repair mode ka na agad. Ang tunay na empathy ay napapansin ang nararamdaman ng ibang tao at binibigyan sila ng espasyo para maramdaman niyon. Ang ginagawa ko noon ay inaako ko ang mood nila na para bang responsibilidad ko itong ayusin, at nakakapagod yon para sa magkabilang panig. Kapag masyado kang nakatutok sa emosyon ng ibang tao hanggang sa nakakalimutan mo na ang sarili mo, nawawala ang presensya mo sa relasyon. Para ka na lang salamin ng nararamdaman nila.
at mahirap ma-attract sa taong unti-unti nang nawawala ang sariling pagkakakilanlan. Manatiling nakatapak sa sarili mong emosyon at estado. Maaari kang magmalasakit nang hindi inaako ang bawat nararamdaman ng ibang tao. Ang emosyon nila ay kanila. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat para lang ipakitang mahalaga sila sa'yo. Mistake number 5, tinuturing ang interest na parang may deadline. Kapag naramdaman mong may nabubuong connection sa isang tao, gusto mo agad itong masigurado. Gusto mong makumpirma na totoo ang nararamdaman nila bago pa ito mawala, kaya mas lalo kang sumusulong. Gusto mong malinaw agad kung saan papunta ang relasyon. Sa tuwing ginagawa ko yon, ramdam kong unti-unting nawawala ang magandang takbo ng connection. Hindi dahil romantic ang kilos ko, kundi dahil takot ang nagpapatakbo sa akin. Para kong tinrato ang connection na parang limitadong pagkakataon na kailangan kong kunin agad bago mawala. At ang takot na yon ay nagiging pressure. Kapag may pressure, mas madalas na lumalayo ang tao kaysa mas mapalapit. Ang mga koneksyong sulit alagaan ay kusang lumalalim sa tamang panahon. Hindi sila kailangang pilitin o madaliin para lang makakuha ng kasiguraduhan. Kapag tunay kang interesting na tao at okay ka sa unti-unting pagbuo ng connection, hindi mo kailangang lagyan agad ng label ang lahat. Ang pagiging kalmado at pagtitiwala sa natural na takbo ng relasyon ang isa sa mga pinaka-attractive na katangian na maaari mong ipakita. Lahat ng 5 pagkakamaling ito ay iisa lang ang pinagmumulan. Iisang takot ang nakatago sa likod ng lahat. Ang paniniwalang hindi sapat ang sarili mo kung wala ang sobrang pagpapaliwanag, ang sunod-sunod na pagte-text, at ang palaging nag-a-adjust para lang magustuhan ka ng ibang tao. At ang masakit na katotohanan, habang mas kumikilos ka dahil sa paniniwalang iyon, lalo mo lang itong pinatutunayan sa sarili mo. Dahil ang mismong mga ginagawa mo ang nagtutulak sa ibang tao na lumayo. Pagkatapos, sasabihin ng isip mo, nakita mo, hindi talaga ako sapat. Mapuputol lang ang cycle na yon hindi sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng mas kaunti. Sa pagtitiwala sa sarili mo kahit wala kang kailangang patunayan. Sa paniniwalang ang mga tamang tao ay mananatili kahit hindi mo piliting kontrolin ang bawat sitwasyon. Kapag natuto kang maging kalmado, maghintay, at hayaang natural na umunlad ang isang connection, doon nagsisimulang lumabas ang pinaka-attractive na version ng sarili mo. Dahil pinapakita nitong nagtitiwala ka sa proseso, at yon ang ugaling bihirang makita pero madaling mapansin. Go find an expectant. Close my eyes.